And we are live dito po sa 899 Action Center at ito po ay isang magandang discussion. Timing na timing po ngayon dahil po yung panahon po ng tax season. So tayo po ay nagagalak at bigyan po tayo ng konting time at na-accommodate po yung ating oras po. May interview po si Ate Helen Vasquez po. Siya po isang tax filer ng pang T1, mga individual, T2, pang corporate, and T3, pang estate. Ngayon po ang discussion po natin iikot lang po sa mga very basics po sa tax. Sa T1 or sa individual and konti rin po syempre sa T2 about sa businesses po. Uusapan po natin yung mga dapat nating gawin, kailan mag-file, ano mga documents na i-prepare, kailan po yung last day of filing. Okay po. So ngayon po, ganun po yung bibigay po mga tips ni ate, saan tayo makakatipid, mga documents na i-prepare. Ayun po. So, no holds barred, nako. Simple lang po. Then, introduce ko po si Ate Helen po. Ate Helen, si Aldous po. 899 Hi, Aljon. Aljoy. Aljoy, Aldous. Aldous. Aljoy sa Facebook, Aldous po sa totoong buhay. Ayun po, Ate, pakilala po tayo. I'm Helen. Actually, ang full name ko is Elena Vasquez. I arrived here in Canada 2013, so I am about more than 10 years here. And I am a CPA back home in the Philippines. Yes, so talagang private accountant ako. Hindi ako nag-work sa public. Sa government. And then after dito, dahil nga more on accounting expertise ang aking pinopursue, nakita ko ang importance ng Canadian tax. And from there, ang first training ko ng tax is sa isang private tax office. So, nag-training ako doon for about a year. And ang first 2 years ng aking tax filing, yung sa sarili ko, is ipinagawa ko muna sa volunteer. Ay, sa volunteer? Sa volunteer muna, para at least nakikita ko. Then, kasabay din naman noon, nagtitraining ako doon sa tax office. So, nakita ko yung program, how it works. Yung process. Then, noong 2015, I started studying in CPA Western School of Business. So, naging CPA member ako dito sa Manitoba. But due to health reasons, napahinto ako. So, hindi ko na-pursue. But, nakita ko pa rin how beauty is the tax system sa Canada. So, kaya doon ako nag-specialize. I took 3 modules ng taxation sa CPA Western. And from there on, nagsimula na akong gumawa ng tax ko. Una sa akin, sa family, then sa mga friends ko. Then siguro, starting 2016 or before pandemic, kumukuha na ako ng ilang clients. Then last year nga, sinet up namin itong business dito sa Mountain, dito sa aming business center. Doon na ako nag-full-time ng kuha ng mga kliyente. Okay. And mostly, ang mga kliyente ko ay Pinoy. Kasi mas madaling magkaintindihan, di ba? And i-explain ko sa kanila kung ano yung mga kailangan nilang gawin, kung ano yung mga kailangan. And marami akong clients na business, small business. Yes, ako. So, kasi ang employment, basic lang yan madali lang. Madali lang. And the beauty of Canada tax is napakaganda ng kanilang mga tax software. Almost all tax software. Ilang software na kasi ang aking nahawakan na ano-ano. And maganda siya. So, kung ikaw ay basic lang ang inaano mo, ang iyong pinafile, sige, bigay mo lang sa akin lahat yung mga forms mo. Pag in-encode ko, no computation needed. Ibibigay na agad sa iyong resulta. Ganun siya kabilis. Yes, ganun. Basta lang, you have the basic concepts of taxation. Kasi para at least alam mo ano-ano ang mga credits na pwedeng makuha ng taxpayers. Yan kasi kung hindi alam, hindi ibibigay ng CRA yun. Hindi. Yes. Kasi kung hindi ka nagtanong, kung hindi mo claim, ibibigay sa'yo. And ayun na, maano mo yun, matawag dito,
makakaligtaan na yon. Yes. Unless meron kang mapapagtanungan na expert na pwedeng balikan. Ang isang maganda ko din kasi dito is, natutunan ko din naman yon through my studies, ang tax return mo, kahit ipinail mo ng itong year na to, pwede mo siyang ipare-assess ng 10 years back. Oh, ang ganda nun. Exactly. So, kaya pwede nating balikan. So, kung hindi ka naka-credits ng mga if you have the documents, pwede nating i-claim pa yun sa CRA. Parang mga personal questions ko at datarin ko ngayon. Okay po. So, ang ganda niyan. Ang dami nating himahimayin, ate. No? So, ngayon, mag-definition of terms muna tayo. Kasi maraming Pilipino, of course, hindi naman sanay sa ganitong sistema. Yes. Sa Pilipinas, ibang klase. Dito, Yes. napaka-ibang klase. Very different. Ang tax natin sa Philippines, very different dito sa Canada. Saka mas maganda dito. Yes, and yun ang isang nitong Canada tax. Lahat ng Canadians ay mandatory magpa-file. Sa atin kaya may mga tax evaders ng pwede kang makalusot, di ba? But dito sa Canada, kung hindi ka nag-file, sorry, wala kang benefits na makukuha. Correct. Yun. So, ang key doon is mag-file ka ng tax, you can get all the benefits. Yes. So, yun. So, yes. mamaya tayo dyan. Mga benefits po. So, may mga ibang nalilito kasi ang tax deduction and tax exemption. Anong pinagkaiba po ng dalawa po? No? Ang tax exemptions kasi, yun yung mga basic credits na nakukuha ng individuals. Yun ang exemption. So, parang yung iyong status, yung iyong age. So, yung married o divorce, ganun ba? Yes, okay. Yun. So, yun ang mga exemptions. Tapos, ano yung sabi mo nga? Tax deduction. Tax deductions, ang mga tax deduction naman, yun yung mga expenses na pwede mong i-deduct doon sa iyong taxable income. Okay. Halimbawa po ako isang ordinary empleyado lang, halimbawa. Ano yung mga tax deductions na pwede kong ibigay sa kagaya po? Kung ikaw kasi ay ordinary employee, so iba yun, di ba? Basic T4 lang yun. Ang kadalasan lang mong deductions doon is yung exemptions nga. Yun. Kasi ang exemptions is also a deduction. Yes. So, yun lang mga exemptions. Plus, kung ikaw ay married, at ikaw ay may mga dependents, or kung ikaw ay single, at ikaw may sinusuportahan, yun ang mga possible mong tax expenses na pwedeng i-deduct. Oh, okay. Nabanggit mo yung single. Pag single po, mas malaki ba ang tax deduction niya? No. Bakit po? Kasi pagka single, mag-isa ka lang Wala namang nagde-depend sa'yo. So, yung kinita mo, iyo lang. Sa'yo lang. Kadalasan, yun kung marami ang iyong income, wala ka namang masyadong credits, wala ka rin masyadong deduction. So, doon ka madalas na nagbabayad. Okay. Wala kang refund. Lagi yung nababanggit yung credit. Ano ba yung credits? Ibig sabihin po sa ating mga kababayan po dito. Ang tax credits kasing sinasabi, yun yung mga, paano ba sasabihin sa Tagalog yun? Parang exemptions din siya or deductions. Kaya lang kasi in accounting terms, debit, credit, debit, so gano'n. credit. Pag sinabing credit, pang deduct, pang minus yun. Na Pag debit pala. Pag debit, pang add. So, ganun po yun. So, single, ayun po. Pag married naman po, ano naman po yung advantage po nun? Ang advantage ng married, meron kang spouse na meron din yung exemption. Plus, kung may anak ka, may dependents ka, na yun din ay mga exemptions. Exemptions rin. So, necessary ba yung common question mo? Kailangan bang hiwalay yung asawa, mag-asawa, si Juan at saka si Maria, mag-file ng tax or joint? Dito pwede namang mag-file ng hiwalay. But then, hindi advisable kasi ang CRA kasi, pag nagko-compute yan ng benefits, usually household income. So, mas hinihingi niya lagi ang
ang income ng both ng wife and husband para makuha lahat ang benefits. Ngayon, kung kayo naman ay separated, ay no choice. Ayun, yung mga maraming ganyan. Same, sa isang bahay nakatira, pero separate. Paano treatment po nun? Separate rin. Isang bahay? May mga ganun. May mga ganon? For the sake na for the sake of the children naman. So, ang ano lang noon, siguro arrangement na lang ng mag-asawa ng kung sino ang magka-claim kasi kung hindi sila nagkakasundo ng pati sa filing, siguradong hindi din magkasundo yun, di ba? So, maghihiwalay ng filing. So, pag-usapan na lang nila sino ang mag-claim doon sa bata. Kasi malaking credits or exemption ang dependents. Lalo na pag ang bata, kasi ang eligible dependents, lalo ang children, is hanggang below 18 Below 18, yes. Ako yan. Pag may mga questions po kayo, tawag lang po kayo, bibigyan ko po yung number po natin, Helen, mamaya. Yes. Kasi itong topic na ito masyadong mahaba yan. Yes, very broad. Very broad po yan. So, another for definition of terms po is tax refund at tax rebate. Ano naman po yung pinagkaiba ng dalawa po nga? Ang tax rebate, doon muna tayo sa tax rebate. Apo. Ang tax rebate, ibig sabihin kasi yung ibabalik. Ibabalik. Rebate is kung ano yung binayaran mo na ibabalik. And mostly, pag sinabing tax rebate is yun ay yung mga purchase mo. So, ang mga tax rebate na tinatawag yung GST, yung mga climate tax, so yung mga yun ang rebate na tinatawag. Na babalik sa'yo kung magpa-file ka ng tax. Yun ang kagandahan kung nagpa-file ka dito. Yes. Kasi kung hindi ka magpa-file ng tax, wala kang rebate. Wala kang tax rebate. Yes. Ang tax refund naman na tinatawag is kung ikaw ay nagtatrabaho, meron kang withholding tax. Kahit saang bansa yan, may withholding tax, di ba? So yun ang sinasabi nila na pag malaki naman ang sweldo ko, pag nag-overtime ako, ang laki-laki ng tax. So, yun po ang tax withheld. Ngayon, pag yun ay i-final nyo naman, kasama yung income nyo, at kayo'y maraming credits, yung sinasabi ko kaninang credits or exemption, pag nakuha nyo lahat yon, yung tax withheld na kinuha sa inyo sa sweldo, i-refund sa inyo. So, yun ang tax refund. Ayun. So, maliwanag po tax refund at saka tax rebate. Ayan po. Kasi marami nag-aantay ng tax refund. Ayun na. Lalo ngayon tax filing. Tax refund. Pag-filing, usually tax refund. Tax refund, yes. Pero yung mga quarterly o yung mga nakukuha sa gobyerno, yun po ang tax rebate. Yes. So, yung iba, napaka-excited agad-agad magpa-file ng tax kasi makakaroon sila ng tax refund. Yes. Yung iba, allergic naman mag-file agad dahil owing. Sila. Pag sinabing owing, magbabayad. Ngayon po nag-uusapan ng owing, kaya nabanggit niyo po kanina, pag malaking sahod, malaking tax. Ano ba yung tax bracket or income bracket? Ang tax bracket kasi, yun yung percentage na itinatapat doon sa iyong net income. Net taxable income. So, ano yun meron yung hindi ko lang memorize yung buong bracket, pero meron yang minimum tax bracket, meron namang pataas ng pataas. So ang ano niyan, I'm not really sure ngayon kung hanggang 15% din ang minimum. Pero ang threshold kasi noon, yung ang threshold na sinasabi, parang yun yung limit, yung minimum limit, na kung ikaw ay, ang iyong kinikita sa isang taon ay, so ngayon, alam ko ang threshold is parang 35 or 36. 35, 36. Starters yan. Yes, oo. So kung ang income mo is below or hanggang 35, naroon ka sa low bracket, na tax rate. Yun. So, 15%. Ngayon, 15%. Yes. Ngayon, alam ko ngayong year na ito, medyo tinaasan na. Pero yung threshold na naka-retain ata sa 15%. 15%. Yes. Pero kung tumataas ka na, marami kang ilan ang trabaho mo, marami ang income mo. Marami overtime. Marami ang overtime. Pataas ng pataas. So, ang bracket mo, pataas din ng pataas. So, yun ang nangyayaring ang tax withheld mong
noon sa iyong sweldo, hindi mo naman pinababago at hindi mo pinaano, yun ang consequence. Trabaho ka ng trabaho, lumalaki ang income mo, tataas ang bracket mo, pagdating ng tax filing, owing ka. Bayad ka. Ano yung maximum, maximum bracket po na sineset ng CRA? Alam ko walang maximum. You can earn as hanggang 200, 300,000. Anong yun? Pero yun nga may bracket. Nasa highest bracket. Oo nga po eh. Kasi yung mga iba, malaking sila sahod. Pagdating ng nakita yung gross, pag dumating doon sa pinakababa, nakita yung net, ba't ganun lang? Ang laki nung nababawas na share natin sa government. Sa government. Ano kasi to eh, di ba yung sa pay stub natin? Yung sa pay stub natin, meron dong mga government taxes. Kahit naman sa Philippines, ganun yon. So, ang mga government taxes na naroon ay yung withholding tax. Yun yung ipinapile natin. Meron diyang EI, so yung pumapasok naman sa federal, sa Service Canada. Meron niyang CPP para sa pag-retire natin. So, yun ho ang mga binabawas. Yung EI at saka CPP, meron lang siyang maximum contributions, hindi tumataas. Unlike ng tax, na pag tumaas ang income mo, tumataas din siya. So, yun yan. Yun yan. Pero kagandahan naman po dito, na-appreciate ko naman tong tax natin dito. Down the road po, kahit bayad tayo ng tax, nakikita mo naman sa health and everything, construction. Sabi nga nila, ang Canada health system daw ang pinakamaganda. Yes, totoo sa naman buong po. Kahit may comparison akong isang sa UK, sa Europe, but mas okay pa rin ang Canada health because of our tax system. Yes. So, kahit magbayad tayo ng tax, okay lang. Kasi bumabalik naman sa atin. Down the road, noong una hindi ko maintindihan kasi bata pa ako. At kaya ganun ang laki ng tax. Then, kasi may namimit ng kliyente. Pagdating ng age pala natin pag yung medyo nasa age na tayo, na palagi na tayo sa suki, sa hospital and everything, doon natin ma-appreciate yung tax na binabayaran natin. Yes. So, bumabalik rin. And added to that, pag edad mo, lalo na yung mga senior, di ba? May income din yan di ba? Yung mga retirement nila ng anong-ano. But the age ay may added credits. Hindi ko alam yan. Bakit yung housing nila, may added credits din sa provincial. Ay hindi ko na i-elaborate. Basta may yan kasi medyo maraming points yan. Punta na lang dito sila sa opisina mo. Mas ma-educate mo sila. So yung mga senior, and yun nga pala ang isang sa Canada kasi dahil mandatory magpa-file all Canadian. Kahit pa yan ay student, working permit, lahat yan dapat mag-file. Lalo na yung PR, immigrants, and the citizen. Ano ba yung sinasabi ko kanina? Yung sasabihin ko, parang nalimutan ko. Na ang tax filing age kasi ay from 18 years old hanggang buhay ang Canadian. Habang buhay. Yes. Kahit ikaw ay 70, kahit ikaw ay 80, hindi porke retired ka na o you have to file tax. Kahit wala kang income. May income ka pa rin. Kahit hindi nag-i-income dito, you have to file. Kahit wala kang income. Para makuha mo yung ibang benefits. Yes. GST, climate tax. Makukuha mo yun kahit wala kang income. Basta nagpa-file. Ng tax, yes. Yung napag-usapan kanina, yung mga deductibles. Ano naman yan? Yung mga pahapyaw lang, mga deductibles po. Anong deductible? Yung expense sa individual. Expense sa individual, childcare expenses. Kung halimbawang hiwalay yung mag-asawa. Maraming ganyan. Yes. Hiwalay ang mag-asawa, yung sinusuport sa asawa at yung isinusuport sa bata. Yun ay deductible expense. Okay. Halimbawa, ako yung lalaki po. Hiwalay kami ng misis ko. So, may spousal support. Yes. Pag nag-fall ng spousal support, ibig sabihin yung ex-wife ko, walang trabaho. Yes. So, sinusuportahan ko siya. Yes. Then, may child support. Yes. Na galing sa akin. Dapat may court order yon. Yes, kasi hindi ka pwedeng basta magsusupport ng walang court order, di ba? Hindi mo yan mapapile sa tax pagka walang court order.
Again, ang dami natutunan kay Ate Helen. So, hindi lang basta-basta po na Hindi ka pala nagbigay. nagbigay. Yes. Kasi yung iba po, syempre, hindi naman sanay sa ganitong sitwasyon. Yeah. Basta sabi si babae, suportahan mo ako, suportahan mo ang anak natin. So, takot na sa lalaki. Spousal support, yung kahit walang court judgment. Yun, kailangan. Kasi yung iba, syempre, takot na rin gumastos, yung ibang, yung... Why? Bakit? Kasi yung support na natatanggap ng babae is kailangan niyang i-report as income niya. Hindi siya nagtatrabaho, di ba? Pero may support income siya. Ngayon, yung namang si lalaki na nag-support sa asawa niya at sa anak, expenses naman niya. Di ba? Wow. So ganan ka simpleng ang Canada tinanggap mo income mo, i-report mo. Lumabas Ngayon, binayaran mo, expense mo para ang-deduct mo. Yung child support expense, lumabas sa lalaki yan. Yes. Claim, deductibles yun. Sino makaklaim doon? Walang income yun, di ba? Income ng babae or hindi? Hindi. So, Expense lang naman. Kasi hindi naman mag-i-income si bata eh. Kasi nga, naman siya, minor, di ba? So, yun lang support doon sa nanay. Kasi filing age yung nanay. Yes. Wow. Ang ganda. Ay, malayo na tayo. Malayo na tayo. Sumasagli. Itong kagandahan po ng discussion na ganito. Kapag may expert po tayo, nakakausap. Compared pag talagang hearsay lang talaga na pwedeng... Actually, yes. Totoo yun. Kasi hindi naman sa pagbubuhat ng bangko, kung ikaw ay ordinaryong nagpa-file, kasi nga sabi ko nga, ang dali lang kasi ni mga tax software. Dali-dali lang ng Pero yung may ganong unless you learn it from the expert studies. Yes, correct. And yun nga, yung taxation modules ko is napakalaking benefits na ko. Kasi doon ko siya nakita lahat. Ordinary individual, ano yung mga documents naman nila na pwedeng ibigay sa inyo para to accommodate po yung kanilang request? Kung ikaw ay ordinary employee lang, T4. Lahat ng kasi basta ikaw ay nagtatrabaho, all employers, lahat ng company are required to file a T4 for their employees. So, yun ang binibigay. So, at the end of January, ibibigay na yan. Kaya by February, binibigay na yan sa mga empleyado. So, kung ikaw ay ordinary employee, kailangan mong T4. Ngayon, kung may tinatanggap ka naman from the government, kasi siyempre, di ba, may mga financial assistance yan. So, meron yung mga T5007, yung financial, or kung ikaw naman ay may yung mga T4A na tinatawag T4A, yung other income naman. So, kung ikaw ay nag-EI, yes. EI is Employees Insurance. So, yun yung galing sa Service Canada, di ba? So, yun, kailangan din yun. So, yun yung mga basic na TIS ng isasubmit. Yun. Kasi marami rin po tayong kababayan naka-EI. So, kailangan po talaga nila mag-file rin ng tax. Yes. Kasi nagkakaroon sila ng employment income from the government. Ayun po. So, again, ulitin po natin. May reply naman po ito. Ulitin po lang yung video. At marami tayong natutunan kay Ate Helen po. Yes, na-cover na natin yung separation kanina, bahagya. Saka na tayo mag-in-depth po dyan. Malalim po yun. Then, yung tax homeowners ka naman, bumili na sila ng bahay. Ay, hindi muna. Nagre-rent muna sila. Ano yung mga benefits nila? Ano pwede nilang... Kung ikaw ay renters, meron kasing renters credit na tinatawag. And mostly, yun ay nasa provincial credits. Ito nga pala, sige, bago ko i-touch yun, medyo may ang Canadian tax po ay dalawa ang credits. So, merong federal credits at merong provincial credits. So, yung federal credits, yun yung sinasabi kong mga status, yung age, at yun. So, naroon yun sa federal credits. Iba yun, kinukompute ng program yon ng hiwalay. Ngayon, yung provincial credits naman, yun ay kung
saang province ka nasa Canada. Ang every province ay may kanya-kanya ding credits na na kasi nagko-compute sila ng tax from your reported income. Nagko-compute din ng province. Ang federal ganun din. So kaya dalawa ang tax na kino-compute from the federal at from the provincial. Nagko-compute sila ng tax based on your reported income. Meron din naman silang mga credits na pan-deduct doon sa tax na yun. Ayun yun. So, yung rent na binabayaran, naroon yun sa provincial credits. So, kung nagbayad ka ng rent, i-report mo lang, you will be entitled to, alam ko ngayon parang ang maximum is 525. Ang Manitoba, ang sa Manitoba, yes. Manitoba Renters Credit. So, kung in-report mo yan, ngayon, kung buong taon kang nagre-rent. Kasi ilalagay doon kung ilang months eh. Pero kung hindi ka naman nakabuong taon, so proportional. Proportion siya. So, renters na sila, pumili ng bahay. Ano naman po yung pwede nilang ma-avail opportunity as a homeowners sa tax? Pag ikaw naman ay homeowners, yung first buy mo, meron ang federal credits naman na yun na first home buyers credit. Credit, yes po. Ang credit niyan is 10,000 sa isang taon. Pero isang beses lang yon. One time so lang yung pag yung unang purchase mo lang. So kung yung taong 2023 nag-purchase ka, doon mo lang makukuha yung 10,000. Yung first house lang po. Yan, first house lang. First kasi kaya first. Tapos alam ko may dagdag din si CRA ngayon na yung mga gustong bumili, yung hindi pa nakakabili, nag-open sila ng FHSA, yung First Home Savings Account na pwede nilang gamitin sa pag-purchase nila ng bahay. So yun ang naka-connect ng ano doon. Pero basta kung hindi niyo man ginamit yung wala kayong FHSA, entitled pa rin kayo sa First Home Buyers Credit. Tax credit. Yes. So let's say bumili sila ng bahay ngayon 2023. 2022 halimbawa. Nakalimutan final for the 2023. Pwede ba nilang i-file for this coming tax season? Magpare-assess ka. Hindi mo siya mai-file ng 2023 kasi nga binili mo ng 2022. And may record ang CRA dahil nakakonect yun sa provincial na ito pinurchase ng kaya hindi mo siya makiklaim. Pag i-claim mo ngayon, hindi tatanggapin yan. Pero ang pwede mong magawa, kung yun ay nakaligtaan, mag-request ka ng reassessment sa CRA para makuha mo yung 10,000 na yun. Ibibigay ni CRA yun. Pero 2022 yun. Ang ganda talaga dito sa Canada. Ganun yan. So, again, very informative. Yung ibang tayo, mga Pilipino, down the road, hindi mo sabing swerte ng buhay. Nakabili ng bahay, first time, nakaklaim ng tax credit. Bibili ng bagong mga rental properties. Ano naman ang implication, yung capital gains, mga ganyan po. As ginawa nilang investment. Ang rental properties kasi, parang business activity din yun. Pero dahil yan ay binili mo for your investment, hindi siya considered business. So meron para ding nag-ano ka ng business, may mga expenses din na pwede mong i-deduct. May ano din yon. Pero that is an investment income. Hindi siya business income. So kaya iba lang ang kanyang segment. Okay. So ang filing ng taxes mag-start siya ng February? Yes, ang CRA kasi nag-o-open sila ng doon sa mga accredited program nila, nag-open sila ng almost third week of February. Alam ko ngayon parang nag-start sila February 19. February, yes. So basta third week of February yan. Tuloy-tuloy yan hanggang kailan. But there is a deadline sa regular employee na hanggang April 30. Yes. Ngayon, kung hindi ka nakapag-file ng April 30, any time of the year, pwede mong file. Pero, kung ikaw ay owing, sorry, may penalty ka. Yan yun. Yan ang consequence doon. And hindi mo nga matatanggap ng on time yung iyong mga benefits. Yes, yun nga lang yun. So, last two questions for the individual part. Let me switch over to sa business. Okay. Ano yung mga pwedeng tips na pwedeng ibigay
sa mga ating mga individual, mga ordinary employee, yung pagki-keep ng resibo, pagki-keep ng mga documents, kailan mo talaga naka-file ba na maayos yan? Kung dumating sa'yo, naka-Excel ba talaga dapat yan? Ano po mga tips? Hindi, sa ano naman, sa ordinary employee naman, wala namang kailangang, Just T4 nung ano, lang. basta, yung mga T4, Mhm. i-keep track nyo lang yon. Mhm. And after filing, kailangang itago yon. Kasi in case of audit, ang CRA kasi, di ba, may nakalagay na yang, keep your documents until 6 years. Ganun yon. So, kasi pwede ka nilang i-audit ng hanggang 6 years. Okay. So, at least, if you have the documents, and ni-audit na maanong-ano, kaya mong Depensahan. i-support, i-depensahan. So, Okay yun po. yun. Moving of provinces, ano naman po yung tax implication? Kasi normal ito ba, yung iba nag-move ng Alberta, Calgary po, paano po ang treatment po ng tax? Trabaho ko dito for 6 months, then report ako after 6 months sa Calgary. Anong implications naman po niyan? Ang ano kasi noon, ang moving ng provinces, kasi yung T4 mo naman, kung saang province ka nag-anong-ano, nakalagay naman doon. So, yun ang i-file mo din lang sa income, sa tax mo. But, kung nasaan ka ng December 31, halimbawa, ngayon 2023, kung saang province ka naka-reside, yun dapat ang iyong magiging probinsya, territory doon sa filing. So, kung ikaw ay nag-move ng June, yes. halimbawa June, noong December 31, 2023, nasa Alberta ka na. So, doon ako magpa-file sa Alberta? Alberta na. No, not necessarily. Ang province lang na kailangan mong ilagay ay Alberta. Okay. So, yung magpa-file, kahit ako dito, pwede ko mag-file ang nasa Alberta, nasa British Columbia, nasa Toronto, nasa Ontario. Kasi, ang tax program naman ng Canada is Canada-wide. Nationwide, yes. Canada-wide, except Quebec. Quebec. Yun ang extension. So, yun yun. So, kung ikaw ay, actually, meron akong kliyente na taga Ontario. Meron akong ginawa na taga New Brunswick. So, pwede yun. Okay. Pwede yun. Kasi yung program ko naman is ano-ano. Kaya lang, kailangan ang province i-specify mo kung saan siya naka-reside. Para kasi yung credits, iba't iba kasi din ang credits ng province. Federal is almost the same pare-pareho. Pero ang province, iba't iba. Before we wrap up po dito sa individual naman po, any tips po sa ating mga ordinary employee po na nakikinig? Ang ano lang noon is keep track of your documents. Organize lang kung anong-ano yung para hindi naman mahirap din para sa tax filer and para hindi din may tawag dito, may mamimiss na credits nyo. Kasi pag hindi nyo ibinigay sa sa filer, yung mga documents o yung mga expenses o mga anong-ano, hindi naman pwedeng hulaan yan. Diba? So kung ano lang yung kanilang babalikan ka pa. Unless itanong sa inyo ng filer, ay hindi naman laging all the time pwedeng maitanong o anong-ano. Ano sabi niyo, naku, nakalimutan ko pala. Yun, maitanong, di ba? Kasi binanggit nyo. Pero if you have all those documents, pagsamasamahin lang. Yes po. So at least, para madali, para at least lahat ng credits na pwedeng maibigay, may apply, mabibigay. Yes, very good po. Switch over po tayo sa business. Dito tayo mas interesado. Ay, ito ata marami. Corporation, saka na ha? Okay po. Nabagin mo corporation, distinguish na po, definition of terms tayo parati. Anong pinagkakaiba ng sole proprietor, partnership, or corporation? And anong tax implication po niyan? Okay. Sa accounting, yung organization na yun, tatlo, di ba? Ang sole proprietor and partnership at ang corporation. Yes. Ang sole proprietor is yan, yung katulad natin ng mga ng mga small business. So, kaya pag sole proprietor, pwede kang nagtatrabaho and pwede kang nag-business. So, yun, sole proprietor. And ang ano noon ay kung ano yung income mo sa business, yun din halos kasama yung personal income mo. Pwede magsama? Yes, kasama. So, kaya yung trabaho mo at saka yung business mo, pwede mong i-file ng magkasama. Yung laki niyan,
Yes. So, malaki, di ba? Ayan yan. Oo. Ang partnership naman, meron kang kasama, di ba? So, dalawa kayo or two or more na anong yun. But may arrangement yun. Pag sinabing partnership, may arrangement yun. So, kung kayo equally, o depende sa kung ano ang magiging usapan nyo. Ang ano naman noon, any income of the partner ay i-report mo rin as parang personal. So, sasama yun. Halimbawa, dalawa kami mag-partner sa partnership. Any income ni Juan de la Cruz, i-report ni Pedro rin? Hindi. Ibig sabihin, income ni Juan de la Cruz and business niya yon. I see. Yun. Yung kalahati. Hindi yung buong income noong partnership. Ang income naman ni Pedro, income naman niya yung sarili. So, yun. Pag ipinail niya yon, parang individual. Yes. Wala kasing partnership, kung ano-ano man as joint. Yes. Corporation naman po, te? Si corporation is very different. Kasi pag sinabing corporation, sarili, iisang standalone. Standalone. Oo. So, hiwala yun sa personal. Kaya, magpa-file ka ng personal para doon sa iyong personal na magpa-file ka naman ng corporation lang, para corporation. Ang advantage ng corporation, lahat ng expenses mo, 100% pwede mo i-claim. Mas marami ding credits ang corporation, kaya mas mabusisi. Ang gusto ko na mag-corporation. And yun ang isang maganda dito sa Canada, natutunan ko din kasi sa atin kasi sa Philippines, kailangang mag-incorporate ka ng dapat at least 7 ang incorporators, no? Yes, diba? Yes, dito kahit tatlo, kahit kayong pamilya lang, pwede na yun. Yun ang kagandahan dito. Yes. Nakapag-iisip ako, te. Pag mag-incorporate ka, sabihin mo sa akin, tulungan kita. Pinag-usapan po dyan yung tax deduction. Okay. Ano naman po yung mga tax deduction na available po sa tatlong business? Unahin po natin yung sole proprietorship. Ano po yung basic lang po, te? At least, ang mga business expenses na applicable halos pareho sa sole proprietor at sa partnership. Kasi parang ang business din yan ang iba lang talaga is the corporation. So ang mga ang sa sole proprietor, yung sa mga small business, yung ating mga representation, yung ating mga licenses, yung ating mga meals. Pwede yan. Pero ang meals is hindi lahat ng meals kung yun lang ginamit mo sa business. So 50% din lang yun. Yun. So total for the whole year. Yes, sa buong taon. So kung halimbawang ikaw din ay nag-attend ng convention, ikaw ay nag-travel para sa business mo, all expenses related to business, pwede mong isama. 100%. Basta related. Okay. 100%. Basta related siya sa business. So yung mga advertisements, sponsorship, pwede ganyan? Yes. Pwede I see. Okay. Kaya corporation is iba talaga. Ano naman po yung mga basic strategies po para ma-minimize po naman mga businesses po natin yung liability? Liability ng konti lang siya. Liability ng business. So ibig sabihin, spend within your means. Yun. Kung ano yung kinikita mo, i-maintain mo lang na hanggang doon lang. Kasi kung over yung spending mo against your income, doon ka magkakaroon ng liability, di ba? Personal yan Personal yan. Kung lalaki ang liability mo, pati yung personal assets mo, hila-hila yan. Hila. Yes. So, yun ang disadvantage ng sole proprietor sa corporation. Kasi ang corporation, pag yan ay nag-loss o nag-anong-ano, corporation lang yan. So, yung personal na assets o hindi. Hindi kasama. Magka-corporation talaga dapat. Yung naman po, mga incentives naman po. Last 5 questions tayo. Mga incentives po ng mga business owners po dito sa Manitoba sa taxes.
incentives ng Sole proprietor muna. Sole proprietor. Ang hindi lang ako masyadong familiar sa mga incentives ng kasi ngayon din lang ako ng business eh. So wala akong masyadong doon sa mga incentives ng government. Pero alam ko, meron silang mga assistance, meron silang parang grants na pwedeng binibigay, di ba? Nag-aano yan. Alam ko nitong pandemic, nagbigay sila ng mga ng mga business expenses na malaki ang impact noon sa sa tax tax filing nila, and pati ang repayment naging very lenient sila. Paano yun? Kasi nakatanggap kami ng incentive ng grant sa government. Ipa-fight mo ba namin yun? Wala naman ako nakikita sa program na business na business incentives na final na Okay. Unless income na ibinigay sa iyo. Pero kasi ang business filing naman, kung ano na lang naman yung income na na-receive mo eh. So kung yun ay incentive sa iyo, ibig sabihin hindi kasi parang assistance yun. Assistance yun, parang grants. Yung again, kanina may planning tayo sa individuals, basta magpa-file lang sila yung kailangan na receive T4 and everything. Dito naman po sa business, ano naman po yung pwede naming iaayos para pag sinabit namin po sa inyo maayos na maayos, ano po yung mga tips po, yung mga Ayun. Kailangan ng malaking tips doon. Kasi ang business, maraming resibo, maraming expenses, di ba? So, ang isang doon is keep track on a monthly basis. Para hindi pagdating ng year-end, ay hahagilapin mo at yun doon matagal di ba? And kasi yung mga small business wala namang mga program na use the Excel program. Spreadsheet. Yan, spreadsheet. Ayun, para mas madali. I-classify nyo lang kung ano-ano yung mga expenses pag samasamahin nyo and isang nga doon para madali by date. By date mo siya So monthly. So kung mare-record mo siya, yung simple bookkeeping na pwede namang gawin kahit hindi accounting knowledge na simple lang. Every month ilagay mo lang date. Tapos anong expense, sino ang supplier, ano ang expenses at amount. Yun lang. Then kung hindi nyo lang kayang i-classify na pagdating siguro ng tax filer, matutulungan naman kayo kung ano-anong mga expenses yun. Para at least madali sa tax filer ilagay yung mga expenses na yun sa schedule. Kasi may schedule kasi yun. Sa akin po, basta may isang supot po ako sa sakyan, lagi ako ng lagi. Kaya pagdating ng ganito, ako pahirapan sa buwan ko. Yan. May meron akong ibang kliyente dahil nga gano'n ng pinaano ko nga sa anak ko, alam mo naman ng mga bata, madali sa computer, mabilis, di ba? Sabi ko, ngayon, dahil pinagagawa mo sa anak mo, di ba, binigyan mo ng allowance yung bata kasi gawin mo expenses yun. So meron ka kayong admin expense. Kasi binigyan mo yung bata kapag ginagawa yung mga resibo mo additional expense mo yun. So, yung mga basic po, again, ulitin po natin, gas, insurance ng mga, insurance po ng mga pangalan nito, ng sasakyan, kasama rin po. Yes, kasi sa business, kailangan ka ding, inaano mo yung motor expenses. Motor vehicle expenses, nakahiwalay na kasi yun So, if you can, ma-manage mo rin yung iyong kilometer in a year, kilometer usage, then alam mo kung ilang portion, ilang percentage mo nagamit yung sasakyan mo on your business. So, mas madali. Kasi, kailangan ng program yon para sabi nga po, pag start of the year, sulat mo yung kilometers mo na, end of the year, sulat mo na naman. Mileage. Kailangan yun. Kasi hinihingi ng program yun. So, maraming po mga, pag ginagamit mo yung vehicle po natin as the office, maraming mga tax incentives o deductibles. Ang sasakyan mo, pag ginamit mo sa office, kung yun ay work-related, pwede mong i-claim. Pero kung hindi,
Kahit yan nagda-drive ka papunta sa para sa pwede ka namang mag-bus o mag-taxi ng ba't ka nasa sasakyan? Hindi siya deductible. Pero kung yun ay halimbawang ikaw ay nagta-travel na kailangan mong lumipat sa ganitong office, sa ganitong branch o may pupuntahan kang kliyente ng yun ang pwede rin. And yun, pag ang alam ko may employer kasi na inaano nila na you can meron kang deductible expenses for your motor expenses sa job, sa work mo ito. So, depende sa work. Depende sa work, yes. Especially gaya namin, sales agent po kami. Yes. So, entitled po kami dyan. Yun. So, vehicle, airplane, kasama rin po lahat yung mga yan. Fair, yes. Fair. Okay. Kasi basta business related. Pagkain miscellaneous. Pag nagpapapogi, kailangan pa rin namin. Kasi yes, i-represent mo ang sarili mo for your client So, that's also part of expense mo, representation expense. Pwede pa lang i-claim aking facial. Noong pandemic, nauso po ang e-commerce. Nauso ang home-based business. Ano ang pwede naman nilang i-claim? O yung mga work from home, ano pwede naman nilang i-claim? Yung mga basic lang muna po. Yung work from home kasi, meron yung form na ano nga ba yun? Parang 2200, parang ganon. Or hindi, kung yun nga ba eksakto kasi ang daming na, na kailangan mong i-fill up yon and kailangan ni employer, approve ng employer. Nakalagay kasi doon, ilang hours ang na-render mo in working from home. Tapos from there, pwede mong, dahil sa work ka, pwede mong gamitin yung office space sa bahay, yes. Yung internet mo, kasi online ka gumagamit, tapos yung iyong power. Hydro. Yes, pwede yun. Sa sole proprietor naman, yung mga nagnegosyo ng online, anong pwede naman nilang i-claim? Pareho rin po, Pareho din yun. Pareho din. Lahat ng business na so pwede naman. Last two questions, uso na ngayon yung electronic filing. Ano ang mas convenient o pinagkaiba ng usap ka namin na nagbibigay ng tips o yung electronic filing? Anong mas mas may advice po natin? Ngayon kasi mandatory ang electronic filing. Mas madali kasi pasok ka agad yun sa CRA system na anong yon. Ang parang ang understanding ko doon sa sinasabi mong electronic filing, DIY na, yes, marami kasing mga libreng tax software. You can use that. So kung basic lang naman nga ang iyong kung ikaw ay employee o so sa ganda nga ng tax program ng Canada, kayang gawin DIY. And basta ang ko lang, lahat ng tax program na yan is may validation. Bago ka mag-transmit, i-validate mo. Sinasabi kasi ng program, pag ikaw ay may kulang, pag ikaw ay may error. So para pag nag-transmit ka, tuloy-tuloy. Okay. Yun. So kung yung sa DIY. Pag business, talaga pupunta sa inyo talaga. Yes. Unless, alam mo, kasi doon din naman sa mga libreng tax program, meron din doong business. Pero, wala na kaming time. Kailangan alam mo lahat yung mga, mga ikiklik-klik para Last question, Ano naman yung mga implications na pag-usapan natin yung nagpa-file ng tax? Ang ganda pag nagpa-file ka ng tax, maraming benefits. Pabalik din po ako sa unang question. Ano naman yung implication po sa mga businesses na hindi nag-file ng tax kanila? Sa business na hindi nag-file ng tax, pareho din yun ng individuals na hindi wala kang benefits. Ay kung ikaw ay nagbi-business at ikaw ay may anak, so wala kang child tax. Kung ikaw ay low income, considered low income, wala kang GST. Wala ka rin climate tax. So yun yun. And eto, pag hindi ka nag-file ng tax, sinusulatan ka ng CRA. Meron kasi silang talagang department na kasi nung previous year o ilang taon you were not filed this so mapipilitan ka mag-file. Pag nag-file ka, ayun ang penalty. Correct. Yun ang implications nun. At may karapatan silang mag-garnish.
Tama ba yun, te? Kung hindi ka nagbabayad ng, di ba may pay, hindi ka nagbabayad, may karapatan ba talaga silang mag-garnish right away? Alam ko na inaano nila sa law ano nila Oo. pagka ganong ibang kasi kung malaki na talaga yung owing mo and ini-ignore mo. Yung calls Kasi nila. may ano yan laging may may collection letter, di ba? Ini-ignore mo nung anong yan. Talagang Gagarnish ka nila. Gagarnish ka Yan ang nila. kagandahan Kasi dito, obligation yun. Systematize. Yes. Before we wrap up po, te, any final words pati sa mga viewers, mga sole proprietor, mga may partnership sa business, at saka mga individuals po? Final word po sa kanila. Sa mga tax filers, basta file lang po tayo promptly. Yes. Hanggat maaari every year. So kung ma-miss man natin yung deadline, merong anytime na pwedeng ano. So we can get all the benefits at from the government. Yun lang yun. And yung inyong mga i-organize lang yung mga kailangang mga documents at madali lang naman yan. And narito lang kami, narito lang ako. Paano kanila ma-reach? Paano kanila ma-reach? Anong number po ninyo? My number is 204-881-4704. And punta lang kayo dito sa aming office. 1166 Mountain Avenue, Winnipeg, Manitoba. Yan po. Along McPhillips. So, ang dali lang po. Very accessible. Tabing-tabi po lang ni Youngs. Kung familiar po ka sa Youngs, yung old Youngs po, nandito lang po sila. And kaya lang po, naano ko, na hanggat maaari sana by appointment kasi hindi naman kami laging narito. Yung walk-in. Para hindi pwede nang basta walk-in. Baka pagpunta nyo, doorbell kayo ng doorbell. Wala naman kami. Ayan po. So, hours of operation po natin, te? Ano bang hours of operation natin? 10 a.m. to 8 p.m. Pero ako kasi flexible kasi meron akong other job din. So, hindi ko masabi. Basta may time ako na ano. And ngayon filing season nga, yun. Busy ka. So, anytime po, basta nabigay po yung number po ni Ate Helen, 204-881-4704. Lahat po ng mga information po niya kung paano siya makakontact, nalagay po sa ating description line po mamaya. Okay? Sa Facebook and YouTube. Okay po, kung may mga tanong-tanong po kayo, 24/7 po number po ninyo. Sige. Pwede lang din text yan, te. By text, mas madali. Kasi minsan kasi hindi ko, nasa work na hindi ko ano. Facebook, te. Last one. May Facebook po kayo o mas prefer mo sa phone? Yan na lang, call. Yes. Pina-private ko kasi yung Facebook. Ayan po, maraming salamat, Ate Helen. Okay. Very educational po ating discussion. And again, inuulit po natin, panahon na po ng tax, kailangan nyo po ng guidance po, kailangan nyo po yung right pathway, na proper advice po. Saan po tayo, yung tamang daan. Yung tamang daan. para tayo makaka-claim ng mga benefits po natin dito po sa kanila. Kontakin lang po natin sa Ate Helen, at yung number po niya, 204-881-4704. Again po, Aldous Guzman, dito po sa 899 Action Center. May problema kayo? May solusyon. May solusyon kami. Okay po. Thank you po ulit. God bless po.